Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Night in Paradise na napalabas noong 2020. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa isang ospital, may lalaking ito na nagngangalang Tego, na isang kilalang gangster na kabilang sa gang ni Pangulong Yang, ngunit mayroon din siyang maliit na pamilya sa likod niya. Iyon ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at isang 5 taong gulang na pamangkin. Ang kapatid ni Tego ay may leukemia kaya madalas siyang pumunta sa ospital. Ngayon ay sinamantala ni Tego ang pagkakataon na kunin sila. Ito ang naging motibasyon ni Tego na mabuhay hanggang sa kasalukuyan dahil ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang anak ay ang kanyang tanging pamilya. Ngayong gabi ay kaarawan din ng kanyang pamangkin at niregaluhan niya ito ng iPad. Pagkatapos, iniwan niya sila sa driver para bumalik sa sarili niyang anak para kumuha ng gamot para sa kapatid niya. Kinabukasan, pumunta si Tego sa lugar ni Bang Boksong para humingi ng isang tao. Napaka-tense ng relasyon ng dalawang gang na ito. Bago ito, ang magkabilang panig ay nagkaroon ng alitan sa teritoryo. Inaresto ni Bang Boksong ang mga juniors ni Tego. Sa usapin ng kapangyarihan, mas malakas ang Bang Boksong kaysa sa kanila. Ang direktor, na kilala sa kanyang malalakas na salita, ay nagbabala kay Tego na iniligtas nila ang kanyang mga nasasakupan bilang paggalang sa kanya. Nais ng chairman ng Bang Boksong na i-recruit si Tego sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit si Tego ay isang napakatapat na tao, at direkta niyang tinanggihan ang alok na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Tego sa isang doktor upang magtanong tungkol sa mga resulta ng pagpaparehistro ng donasyon ng bone marrow ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pare-pareho ang mga resulta dahil magkapatid sila na may iba't ibang ama. Dahil hindi makahanap ng angkop na bone marrow donor, hindi na nabuhay ang kanyang kapatid na babae. Nakaupo si Tego sa pagmumuni-muni sa waiting area ng ospital nang biglang tumunog ang telepono ng kanyang ate. Habang nag-uusap sila ay biglang nawala ng kontak ang telepono. Sa ilalim ng buhos ng ulan, isang kakilakilabot na aksidente sa trapiko ang naganap. Nakaupo sa gilid ng kalsada ngayon si Tego. Napatingin siya sa pamilyar na iPad box na iyon. Ang aksidente ay ikinamatay ng kanyang kapatid na babae at pamangkin. Sa libing, dumating din si Boss Yang ng kanyang barkada para makiramay. Masasabing bilang karagdagan sa kanyang pamilya, si Tego ay lubos na nagtitiwala kay Yang. Sinundan niya ito simula pa noong unang mga araw na pumasok siya sa mundong ito ng gangster. Umupo ang dalawa at nag-usap, at sinabi niya na ngayon ang kaarawan ng pamangkin ni Tego. Pero hindi ko inasahan na ang presidente sa isang lugar ay gagawa ng ganoong kaawa-awang bagay, dahil lang sa hindi niya kayang manalo sa kanya, ngunit maglalakas loob na hawakan ang kanyang pamilya. Tahimik lang na nakikinig si Tego sa mga oras na ito. Kaya ng gabing iyon ay inayos ni Tego na makipagkita sa presidente ng Boksong State sa Osuna. Nagpahayag siya ng pakikiramay sa pagkawala ni Tego at nangako sa kanya na hahanapin niya ang nasa likod ng insidenteng ito at dadalhin sila sa Tego. Kaagad na sumagot si Tego na hindi alintana, kung hindi ito orkestra ni Chairman Song, ituturing niya itong isang aksidente. Ang sagot na ito ni Tego ay labis siyang nasiyahan, muli niya itong naakit sa kanyang barkada. Ngunit hindi sumagot si Tego bagkus ay humingi ng permiso na maligo muna ng malamig at pagkatapos ay bumalik. Naglakad siya patungo sa pool, saka sumalok ng ilang balde ng malamig na tubig at ibinuhos sa katawan niya para magising. Tumingin si Tego sa mga juniors ng chairman na naghihintay sa pintuan. Ang kamay niya ngayon ay nag-abot ng kutsilyo sa mga kaldero. Dahan-dahang naglakad patungo sa banyo, mabilis niyang hinampas ang mga gwardya ng gate, dahilan para hindi sila makapag-react. Dumiretso si Tego sa loob at sinaksak ang Pangulo, ngunit sa labas ngayon ay puro dugo na lang ang nakikita. Pagkatapos ng trabaho, naligo siya para linisin ang dugo sa katawan, saka sa bintana ng banyo na nakasabit sa labas, pinaandar niya ang sasakyan na naiwan doon. Naging sobrang lamig din ang paligid. Kinaumagahan, hinihintay ni Director Yang si Tego sa airport. Binigyan niya ito ng isang bag ng pera at isang bagong ID card. Sinabi niya sa iyo na pumunta sa Jeju Island para sa isang linggo, pagkatapos ay may darating na susando sa iyo at tatawid ng dagat patungong Russia. Pagkaalis ni Tego ay nagsimula na ring kumilos ang kanyang barkada. Agad na sumiklab ang isang madugong digmaan. Nang mawala ang tagapangulo ng estado, buong lakas silang sumalakay sa lahat ng larangan upang sakupin ang lugar ng mga operasyon. Maraming dugo ang dam-anak, ngunit ang panig na ito ay nanatili si Tego sa labas ng digmaang iyon. Natapos na niya ang kanyang tungkulin. Pagdating ni Tego sa airport, bumuhos ang ulan. Magsindi na sana siya ng sigarilyo nang biglang may tumawag sa telepono mula sa isang babae.
Siya si Cheon, pumunta daw siya para sunduin siya in behalf of her uncle dahil may bisita siya. May inihanda na pala si Direk Yang para i-welcome in advance si Taego, kaya agad niya itong sinundan. Medyo tense ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Bubuksan na sana ni Taego ang bintana para i-enjoy ang simoy ng dagat nang sumigaw si Cheon sa discomfort dahil tinatangay ng hangin ang buhok niya at hindi na siya makapagmaneho. Nang makita iyon, mabilis na isinara ni Taego ang pinto ng sasakyan para umuwi. Sa bandang ito, isang tiyuhin ang naglalabas ng baril sa tiyan ng isda, siya si Kudo. Ang taong hiniling ni Yong na ipagkatiwala kay Taego, dati siyang sikat na kuya pero nagtago at naging arms dealer. Ngayon ang kanyang mga customer ay ilang mga gangster na may kaugnayan sa Russian Mafia, bumibili sila ng mga baril upang muling ibenta sa Japanese Yageokagang. Ngunit ang hindi pagbenta ni Kudo sa kanila ay hindi sila komportable, hindi niya ito kinuha sa kanyang mga mata at agad na isinara ang pinto at hinayaang itaboy sila ng mga aso. Sa ngayon, ibinalik na ni Cheon si Taego, mukhang hindi masyadong welcome ang hitsura niya rito. Tinanong ni Kudo kung hanggang kailan siya mananatili rito. Sumagot si Taego na mananatili siya ng 1 linggo at pagkatapos ay pupunta sa Russia. Nang marinig iyon ni Cheon, kinutya siya nito, balak na pumunta doon at gumawa ng revolusyon. Nakita niyang hindi kumakain si Taego at agad niyang kinuha ang kanyang mangkok upang hugasan, naiwan si Taego na nalilito at hindi naiintindihan ang nangyayari. Nang gabing iyon ay nakipag-ugnayan si Taego sa kanyang mga junior ngunit walang tumatawag sa telepono. Alam niyang pag-alis niya, sasalakayin hanggang si Boksong at ang grupo niya, kaya medyo nag-aalala siya. Ganoon din ang panig ni Direk Yang, tense siyang naghihintay sa kahihinatnan ng digmaang ito. Biglang may dumating na junior para i-report ang sitwasyon, nawalan sila ni Director Maria. Nang makita iyon, agad na nagmura si Yang, na sinabing okay lang na mawala ang sinuman. Pero si Direk Ma, ito ang nagpapanik sa kanya. Hindi lang iyon, buhay pa si Chairman Song, agad siyang nagamot at wala sa panganib. Sa sandaling ito, tumawag si Direk Ma ng Boksong Gang, nanginginig si Yang sa telepono. Sa kabilang dulo ng linya, nagngangalit si Direk Ma at binalaan si Yang tungkol sa kanyang walang ingat na mga aksyon. Putulin ko ang tiyan mo at tingnan kung ano ang kinakain mo para lumaki ka. Nang matapos siyang magsalita, naglakad siya patungo sa mga nasasakupan niyang na hinuhuli. Kinuha niya ang isang kutsilyo at pinutol ang mga tainga ng mga lalaki at pagkatapos ay ipinadala sila sa lugar ni Yang. Pumunta si Yang sa isang lalaki, si Joso, isang tiwaling taga-Yusig para sabihin ang lahat at nakiusap sa kanya na lumapit at tumulong. Dahil alam niyang kung nabigo ang nakaraang pangyayari, maging ang buhay niya ngayon ay napakahirap ng mapanatili. Nakita iyon ng prosecutor at kinailangan niyang tawagan ang taong tinawag niyang ghost director ni Boksong. Pagbalik sa tabi ni Taego, maaga siyang nagising at magsisindi na sana ng sigarilyo nang biglang may narinig siyang putok ng baril. Paglabas, si Cheon pala ang bumaril ng mga bote. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang diskarte ay talagang kamangha-manghang. Habang si Taego ay nagmamasid ng mabuti, bigla niyang nakita si Cheon na inilagay ang baril sa itaas ng kanyang ulo. Nang makita niya ito, napatakbo siya sa gulat. Hindi pa rin ibinaba ni Cheon ang baril, ngunit hindi siya nagdalawang isip na pisilin iyon, dahilan para mamatla si Taego sa takot. Pero wala nang bala ang baril, sinulyapan siya ni Cheon at umalis na parang walang nangyari. Hindi naman talaga normal, lumilipas lang ng ganyan ang mga araw para kay Taego. Hindi siya makakurap dahil laging samasagi sa isipan niya ang pagtayo sa morgue. Nanatiling gising siya hanggang umaga, at nang lumabas si Taego, nakita niya ang kotse ni Cheon na nakaparada sa labas. Bigla siyang bumusina ng busina ng sasakyan, at mabilis siyang napalingon kay Cheon na nakadapa sa manibela, may hawak pang syringe sa kamay niya, na ikinagulat niya. Bago niya maisip kung ano ang gagawin, sumugod si Tio Kudo at sinabihan siyang mabilis na ihatid si Cheon sa ospital. May malalang sakit pala si Cheon na hindi magamot sa South Korea. Kaya't nakalikom siya ng pera para ipadala siya sa Estados Unidos. Sa kabila ng rate ng tagumpay na 20% lamang, kung hindi siya magpagamot, hindi na makakaligtas si Cheon ng 1 pang buwan. Sa puntong ito, hindi alam ni Taego kung ano ang sasabihin, at ang dalawa sa kanila ay tumingin sa labas sa pagbuhos ng ulan sa katahimikan. Sa kabilang panig, inayos ng taga-Yusig ang isang pulong sa pagitan ni Yang at Direktor Man ng Boksong Gang. Si Ma, nang makitang hindi kumakain si Yang, ay binalaan siya, na nagmumungkahi na pinakamahusay na huwag kumain, kung hindi, baka maputol ang tiyan niya, ginagawang madumi ang kanyang mga kamay. Pumagitna si Prosecutor Joso, pinaalalahanan si Ma na kung tutuusin, buhay pa si Chairman Song, at nakita na ni Direk Ma ang ilan sa mga tauhan ni Yang. Hindi ba natin maaayos ang usaping ito ng mapayapa?
Siyempre, nang marinig ito, hindi natuwa si Direk Maria. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na matapos ang bagay na iyon. Ngunit hindi hahayaan ni Prosecutor Joso na ipakita ng mga gangster na ito ang kanilang mga mukha sa harap niya. Tinanong niya ang mga ito kung sa tingin ba nila ay kaibigan nila ito dahil nakaupo lang silang lahat sa iisang table. Malapit na siyang magkaroon ng performance evaluation at nagdulot sila ng kaguluhan. Napagtanto ni Direkma na kailangan niyang umatras at iminungkahi man lang na manirahan sa isang makatwirang presyo. Si Prosecutor Joe Xiao ay gumawa ng isang panukala sa kanila na binanggit na si Director Yang ay nasa ilalim din ng kanyang proteksyon. Kaya naman, hindi nila siya basta-basta kayang patayin. Ngayon, dalhin mo rito si Tego. Kung tutuusin, ang umatake kay Chairman Song ay siya. Hayaang si Director Ma ang humawak sa kanya at isisi ang lahat kay Tego. Kapag tapos na iyon, linisin ang lahat at hayaan itong magtapos sa ganitong paraan na magiging pinakamakatwirang paraan ng pagkilos. Narinig ito ni Director Yang at hindi nag-alok ng anumang pagtutol. Sa kabilang banda, nagising na si Cheon. Dahil may ilang bisita si Kuya Kudo, nanatili roon si Tego para hintayin siya. Agad na bumangon si Cheon at nagpalit ng damit sa mismong lugar. Pagkatapos, nagmaneho na silang dalawa pa uwi. On the way, check kung may sasabihin siya sa kanya. Akala ba niya malapit na itong mamatay, kaya naman naawa siya dito. Hindi alam ni Tego kung paano sasagutin ang tanong ni Cheon. Sinabi sa kanya ni Cheon na gusto niyang kumain. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang restaurant na dalubhasa sa sariwang sopas ng isda. Binanggit ni Cheon na hindi mahalaga kung siya ay namatay, ngunit siya ay magsisisi kung hindi siya makakain ng sopas ng isda. Nang makitang nag-aalangan si Tego, nagtanong si Cheon kung hindi niya gusto ang pagkain ito, at sinabing sayang ito, habang pinapanood ni Tego si Cheon na kumakain. Magsisimula na sana siyang kumain nang umorder siya ng wine. Inabot niya ang isang baso kay Tego, ngunit tumanggi ito. Sa puntong ito tinanong ni Tego si Cheon kung paano siya naging napakahusay sa pagbaril. Sinabi niya na walang espesyal tungkol dito, ang kailangan lang gawin ay isipin ng taong gusto nilang patayin. Uminom si Tego ng alak dahil alam niyang kailangan niyang magmaneho mamaya. Tiniyak sa kanya ni Cheon na huwag mag-alala dahil hindi pa nagkaroon ng anumang pagsusuri ng alak sa Jeju Island. Well, napatigil nga pala sila at isinailalim sa alcohol check. Buti na lang at humigop lang si Tego, kaya ayos na siya, at hindi na diskubre ang pagkakakilanlan niya. Sa kabilang banda, si Cheon, na talagang lasing, ay nakikipaglaban sa pulis. Sa kanilang pagbabalik, si Tego ay nakatanggap ng tawag mula kay Director Yang. Sino ang nagpaalam sa kanya na darating siya kinabukasan? Sa puntong ito, tinanong ni Tego kung bakit hindi niya makontak ang kanyang mga miyembro ng gang. Ipinaliwanag niyang na dahil sa bigong plano, lahat sila ay nagtago. Binanggit din niya na pupunta siya sa Russia kasama si Tego at inutusan siyang huwag mag-iwan ng anumang bakas. Ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa sasakyan. Mahinahon na si Cheon. Nilinggan niya si Tego at sa wakas ay nagtanong kung bakit siya nakagawa ng isang krimen na nagpilit sa kanya na tumakas hanggang sa malayong Russia. Siyempre, nanatiling tikom si Tego, at nang si Cheon ay patuloy na dinidiin, galit na inihinto niya ang sasakyan. Enough, sabi niya. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang magsasalita pa. Si Cheon, na hindi nagpakita ng takot, ay sumagot, syempre, dapat may ginawa kang makabuluhang bagay. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Tego, ngunit siya ay umiwas na gumawa ng anumang aksyon. Sa kabila ng galit ni Tego, nagpatuloy si Cheon sa pagsusuot ng mapanghamong ekspresyon, na nagpapakita ng kawalang interes na angkop sa isang taong naniniwalang malapit na silang mamatay. Hindi na nagabalang sumagot pa si Tego at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa bahay ni Cheon, nasa kalagitnaan ng pakikipagtransaksyon si Uncle Kudo sa mga gangster, tulad ng dati. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, binalingan siya ng mga gangster at naglunsad ng pag-atake. Inilabas ni Kudo ang kanyang baril at pinaputukan sila, at ang tunog ng putok ng baril ay bumulaga sa mga lalaking Ruso na naghihintay sa labas. Pagbalik pa lang niyon, napansin nila ang mga hindi pamilyar na sasakyan at ang mga lalaking Ruso sa labas, naramdaman nilang may mali. Di nagtagal pagkatapos nilang makapasok sa bahay, muling sumiklab ang putok ng baril, at agad na naganap ang labanan sa labas. Mabilis na kumilos si Cheon, binaril at pinatay ang mga miyembro ng mafia sa mga sasakyan. Nagsimula ring kumilos si Tego, pag-aalis ng natitirang mga umaatake. Sa loob ng bahay, si Tio Kudo ang nang ibabaw dahil sa pagkakaroon ng baril, at hiniling niya na bigyan siya ng pera ng mga sumalakay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang Ruso na lalaki ang lumitaw sa labas at nagpaputok ng mga putok sa gusali.
Agad na gumanti ng putok si Kudo, ngunit sila ay nakakulong sa walang katapusang standoff. Nang bubuksan na sana nila ang pinto, si Tio Kudo ay nakahiga sa batis ng dugo. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread, tulad ng isa sa mga umaatake ay malapit ng sumugod kay Cheon. Nang himasok si Taego sa oras at kinuha ang pinuno ng gang bilang isang hostage. Nang makita ang kanilang pinuno sa pagkakahawak ni Taego, ang iba pang mga alipors ay nag-aatubili na ibinaba ang kanilang mga sandata. Nagawa ni Uncle Kudo na makipagpalitan ng ilang salita kay Cheon bago siya huminga ng kanyang huling hininga, habang si Taego ay pansamantalang nag-ambala. Nagawa ng gang leader na bumunot ng kutsilyo at nagtangkang umatake, ngunit mabilis siyang tumakas ng barilin at mapatay ni Cheon ang ilan sa kanyang mga tauhan na sumusugod. Lumapit si Taego kay Cheon at marahang hinawakan ang kanyang kamay, lubos na nababatid ang matinding sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera at ang mga baril, at kasama si Cheon, umalis sila sa eksena. Gayunpaman, ang emosyonal na pagkabalisa ni Cheon ay naging sanhi ng kanyang kondisyon na lumala muli, at si Taego ay kailangang iunat ang kanyang kamay upang pigilan siya sa pagkagat ng kanyang dila sa kanyang galit. Upang maiwasang madamay ang kanyang mga host, maipaliwanag lamang ni Cheon na nire-renovate ng kanyang tiyuhin ang bahay. At kailangan nilang manatili doon ng ilang araw. Nang makita ang presensya ni Taego, nagkamali sila ng paniniwalang boyfriend niya ito. Nang gabing iyon, umupo sina Taego at Cheon sa tabi ng dagat, umiinom ng alak. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Kumilos si Taego. Naiinis ako sa mga taong alam na hindi ako okay at pilit pa ring nagtatanong kung okay lang ako. Sagot ni Cheon, okay ka lang ba? Mukhang okay ka sa akin. Medyo awkward na sagot ni Taego. Nagpatuloy si Cheon. Naiinis din ako sa mga taong alam na hindi ako okay at nagpapanggap pa rin na ako. Inamin ni Taego na may pahiwatig ng kakulangan sa ginhawa, hindi ako ganap na okay. Nagsimulang ipaliwanag ni Cheon ang kanyang kwento. Ibinahagi niya na ang kanyang pamilya ay pinatay ng isang Russian gang noong nakaraan dahil sa paghihiganti ni Uncle Kuto, at siya ay naghiganti sa pamamagitan ng pag-aalis sa buong gang. Gayunpaman, itinuring siya ng underworld na isang alamat, at dapat na iniwan nila ang kanyang pamilya. Bakit kailangang mamatay ang pamilya niya? Araw-araw, sinusumpa niya itong mamatay, ngunit ngayong patay na ito, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit ang nararamdaman niya. Mag-isa na lang siya ngayon, at wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Bakit iniwan siya ng lahat ng isa-isa? Matapos ihatid ni Taego si Cheon pabalik sa kanyang silid, naisip niyang tulog na ito at tahimik na umalis. Biglang kumilos si Cheon, gusto mo ba akong matulog? Hindi ako natatakot na husgahan. Kung tutuusin, malapit na akong mamatay. Agad namang sumagot si Taego, hindi ako okay, pero hindi ako makitulog sa sinumang nag-iimbita sa akin. Pagkatapos ay malamig siyang lumabas ng silid. Humiga si Cheon, bumulong ng sumpa sa kanya, at naghihintay sa paghihintay. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto, tumalon siya, umaasang makita siyang bumalik. Pero bumalik lang si Taego para tingnan kung nakalock ang pinto at umalis ulit. Napangiti si Cheon sa mga kilos niya. Nang gabing iyon, nahirapan si Taego na makatulog muli. Kinabukasan ay ang araw na aalis siya, at doon siya nakaupo, umiinom at naninigarilyo. Samantala, nakahiga si Cheon sa katabing kwarto, hindi rin makatulog, hindi mapakali sa pag-iisip ng kanyang pag-alis. Kinabukasan, sabay silang nag-almusal, at medyo nagulat si Cheon nang makitang nasasarapan si Taego sa sariwang fish soup. Maaari mong kainin ang ulam na ito. Tanong niya, hindi lang ako makakain, pero gusto ko talaga ang ulam na ito, sagot ni Taego. Ibinahagi niya ang isang alaala noong bata pa siya, na sinabi na kapag nakatira siya malapit sa dagat, tuwing walang makain, ang kanyang ina ay pumupunta sa seafood market at kumukuha ng tirang isda para gawin itong ulam. Kakaiba, hindi ito nagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit mahal niya ito dahil naalala nito ang kanyang ina. Pagkatapos, sabay silang naglakad sa baybayin, na parehong tahimik. Si Cheon ay tuluyan ng sumandal kay Taego, at tahimik silang naglakad sa buong kahabaan ng dalampasigan. Pagbalik nila sa tinutuluyan, hiniram ni Taego ang sasakyan ni Cheon para pumunta sa airport. Gayunpaman, agad na hinawakan ni Cheon ang kanyang kamay, na nagpapahayag ng kanyang pagkabalisa, huwag kang pumunta. Sobrang balisa ang nararamdaman ko. Ayokong mag-isa. Sa kabila ng kanyang pagsusumamo, sa huli ay hindi nakinig si Taego at nagpasyang umalis. Sa airport, napansin ni Taego ang presensya ni Nayang at Direktor Ma, kasama ang kanilang mga miyembro ng gang, na nagmumungkahi na naghanda na silang hulihin siya ng maaga. Kara-rating lang ni Taego sa airport nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isa niyang miyembro ng gang.
Ipinaalam sa kanya ng miyembro na pinagtaksilan sila ni Yang at sa sandaling iyon, nakita din ni Tego si Yang. Gayunpaman, ang tawag sa telepono ay biglang naputol mula sa kabilang dulo, iniwan si Tego na nag-aalala. Napagtanto ang panganib, humakbang siya patungo sa grupo ni Yang. Nakita siya ni Yang at agad na sinubukan ni Tego na tumakas. Agad siyang hinabol ng mga barkada ni Yang. Buong lakas na lumaban si Tego, nilabanan ang mga miyembro ng gang na humahabol sa kanya. Narating niya ang kanyang sasakyan, ngunit mabilis silang sumakay sa kani-kanilang sasakyan at patuloy siyang hinahabol. Sa pagtugis, ang mga miyembro ng gang ay walang humpay na bumangga sa kotse ni Tego at na-corner siya. Sa huli, nabaligtad ang isa sa kanilang mga sasakyan, at nabangga rin ang sasakyan ni Tego. Sa kabila ng nasugatan sa banggaan, masiglang lumaban si Tego laban sa mga miyembro ng gang. Isa-isa niyang napasuko ang mga ito, gamit ang kanyang mga susi ng sasakyan bilang sandata. Matapos talunin ang mga ito, gumawa siya ng madugong pagtakas sa labas. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, sinamantala niya ang pagkakataong magnakaw ng isa pang sasakyan at tumakas. Sa kabilang banda, hindi maabot ni Yong si Tego at hinarap siya ni Director Ma na nagpahayag ng kanyang galit. Sinabi niya kay Yong na ang malapit na miyembro ng gang ni Tego ay nahuli. Ipinahiwatig ni Direk Ma na maaari niyang gamitin si Yong para i-pressure si Tego na lumitaw, na ikinatakot ni Yong. Sinugod ni Tego si Cheon ngunit hindi niya ito mahanap. Nang tanungin niya ang may-ari ng bahay, nalaman niyang nakauwi na ito. Dali-dali niya itong tinawag at hiniling na bumalik, ngunit hindi nakinig si Cheon at nagpatuloy sa loob. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Tego at kaya lang niyang magmaneho papunta sa kanyang kinalalagyan. Habang nasa daan, nakatanggap si Tego ng tawag mula kay Director Yang na nagbanta na papatayin ang lahat ng miyembro ng kanyang gang kapag hindi siya lalabas. Pagkatapos noon, sinabi ni Direk Ma kay Tego na kung darating siya, makakatanggap siya ng regalo, ngunit kung hindi, papatayin din niya si Cheon. Nang marinig na nahuli si Cheon, inihinto ni Tego ang kanyang sasakyan at sinabi kay Director Ma na pupunta siya ngunit kung makikita niya muna si Cheon. Inabot ni Direk Ma ang telepono kay Tego, at sinabihan siya ni Cheon na huwag sumama dahil handa na siyang mamatay. Sumagot si Tego na mamamatay pa rin siya, kaya bakit hindi hayaan siyang mag-isa. Nagmaneho si Tego patungo sa lokasyon kung saan naghihintay ang mga miyembro ng gang ni Director Maria. Pagkatapos nilang suriin ang kanyang katawan, agad silang tumalon at inatake siya. Binugbog siya ng mga ito ng husto kaya napuno siya ng dugo. Kinaladkad nila siya papasok. Pagdating sa harap ni Yang at Ma, hindi niya ito pinansin at tumingin kay Cheon. Sinabi ni Tego kay Direk Ma na tuparin ang kanyang pangako na palayain ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit nang tumawag ang kanyang subordinate, natuklasan niyang pinatay ang kanyang junior. Tumalikod siya at binaril si Yong kung siya ba ang may gawa nito. Nagalit si Director Maria. Kahit magkakasama silang gangster, maduming aso ka talaga. Nang marinig iyon, labis ding nagalit si Tego. Gusto lang niyang magmadali pero pinigilan siya at wala siyang magawa. Kung hindi lang dahil hindi kita kayang patayin. Ilalabas na sana kita. Matigas pa rin ang ulo ng batang iyon at humarap sa kanya. Nanood at nakaramdam ng inis ang Ghost Director kaya sumugod siya palabas at sinuntok. Ikaw na maruming aso, huwag mo na akong hayaang madumihan pa ang mga kamay ko. Hindi ka tao. Tapos, humarap siya kay Tego at sinabing, I promised you a gift, di ba? Tungkol sa pagkamatay ng iyong kapatid na babae at pamangkin, nag-imbestiga ako habang kumikilos ka at lumalabas na hindi namin ito ginawa. Maaari mong hulaan kung sino ang gumawa nito. Napagtanto ni Tego, sa sandaling ito, na siyang ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at pamangkin. Natakot pala siyang na kung lilipat si Tego sa Boksong Gang, wala na siyang matitira. Kaya, walang puso niyang pinatay ang mga mahal sa buhay ni Tego at kinuwadro si Chairman Song. Sa puntong ito, sinabihan ni Direk Ma ang kanyang mga tauhan na bumitaw para ma-atake siya ni Tego. Nang sinasakal siya ni Tego, inabot ni Director Ma ang isang kutsilyo kay Yang para atakihin si Tego. Totoong walang awa itong si Director Maria. Casual niyang pinanood sina Tego at Yang na naghihiwalay. Si Tego, sa sandaling iyon, ay nag-ipon ng lahat ng kanyang galit, hindi pinapansin ang sakit upang subukang patayin si Yang. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang kanyang sariling kamatayan, determinado siyang isama si Yang. Gayunpaman, inutusan ni Direk Ma ang kanyang mga alipors na pigilan si Tego. Sa kabila ng mga pag-iyak at pagmamakaawa ni Cheon, sinaksak nila si Tego dahilan upang siya ay bumagsak. Lumapit si Direk Ma at sinabing gusto rin niyang patayin si Yang bilang regalo para kay Tego, ngunit dito na sila titigil. Sa kanya muling sinaksak si Tego.
Sunod-sunod na ang bawat alipors niya ay nagsalit-salit sa pagsaksak kay Tego. Sa kanyang matinding paghihirap, gumapang si Cheon papunta kay Tego. Ang kanyang mga luha ay bumagsak hanggang sa mga huling patak. Sabi ni Tego, bakit ka umiiyak? Huwag mo akong iyakan ng walang kabuluhan. Umiling si Cheon at sumagot, hindi ako umiiyak. Bakit ako iiyak para sa'yo? Huwag mong sabihin yan. Mamamatay muna ako bago mo gawin, matigas ang ulo mong babae. Ang mga salitang ito ay maaaring nagdulot ng isang maliit na tawa mula kay Cheon, at ang mga huling salita na kanilang pinagpalitan ay nagtataglay ng isang pahiwatig ng optimismo sa gitna ng kanilang kaunos-lunos. Napagtatapos, si Director Yang ay humakbang pasulong. Itinulak si Cheon sa isang tabi, at pagkatapos ay ibinaon ng kutsilyo sa lalamunan ni Taegu, na tinapos ang marupok na hibla ng kanyang buhay. Sa puntong ito, wala nang natitira pang salita si Cheon. Lumuhad siya, marahang ipinikit ang nakadilat pa ring mga mata ni Taegu. Hiniling ng kahabag-habag na si Yong na harapin si Cheon, ngunit hindi ito pinayagan ni Direk Maria. Ikaw nakasuklam-suklam na bastard, tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ang dapat dito nakahiga, sabi niya kay Yong. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang eksena, at sinunog nila ang bodega. Pinagmasdan ni Cheon habang nilalamon ng apoy ang lahat bago tumalikod at umalis. Sa wakas, siyang sa kotse ay makakagawa ng masamang ngiti. Bumalik si Cheon sa silid ni Tego, kung saan siya nakaupo sa pagmumuni hanggang umaga. Tumawag siya sa telepono para tanungin ang address ng breakfast spot ni Director Maria. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang motorsiklo mag-isa sa pamilyar na kalsada, pagdating sa restaurant. Bitbit niya ang bag ni Tego at determinado siyang pumasok sa loob. Pagpasok niya, sinulyapan niya ng masama ang grupo ng mga thug na casual na umiinom. Tumalikod siya para i-lock ng maayos ang entrance door. Ang isa sa kanila ay humakbang at tinuya siya, inanyayahan siyang makipag-inuman sa kanila. Sumama ang iba, kinukutya siya. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, itinutok ni Cheon ang kanyang baril sa kanyang baba. Mamatay ka, hamak ka, deklare niya, at hinayla ang gatilyo. Sunod-sunod na nagpaputok ng baril si Cheon sa mga tao sa restaurant. Wala ni isang tao ang tumakas sa kanyang baril. Nakita ito ng ghost director at lumabas para tingnan ang sitwasyon. Sa oras na ito, nagre-reload pa siya ng mga bala. Sa sandaling sinubukan ng isang lalaki na sumugod, agad niya itong binaril at napatay. Naiwan si Director Ma sa labas ng pinto ng grupo sa kwarto. Mabilis niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Agad siyang binaril ni Cheon. Pumasok siya sa silid at pinaputok ang lahat ng kanyang mga bala. Yung nakaitim na lalaki ang pumatay kay Tio Kuto. Ang bastos na ito ang pumatay kay Tego. Binaril mo sila ng higit sa isang bala. Walang tigil sa pagbaril at pagbaril si Cheon hanggang sa naubusan siya ng bala. Pagkatapos ay lumabas siya, na ngayon ay naging isang madugong larangan ng digmaan. Umalis siya para kunin ang kanyang sasakyan, nagmaneho palabas sa dalampasigan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.